any moment, Jesus Christ will come again. At habang tayo po'y naghihintay, no, kaya sa atin na, we must work habang tayo naghihintay. Amen? At, okay, salamat kayo sa Lord, sapagkat talagang, sabi nga ni Brother King kanina, no, yung ating work sa church ay mula Monday hanggang Saturday. Amen? O baka, hindi alam na iba yun. Ang trabaho po ng ating mga magagawa ay mula Monday hanggang Saturday. Nag-work sila. Then bukod po yung Sunday ay nanunundo pa yung mga yan. Oh, eh, salamat sila. Ano? At talagang aktibo ang ating pong church. At sa bagay po talaga na nakaka-bless ay karamihan ng ating mga magagawa ay mga senior citizen. Amen? Kung senior, Martin, walang gagapang-gapang na, pero nagsaserve pa rin. Amen? Amen? So, Tatay Brando, pinakamatindi sa lahat. So, Brother Orly. Kaya yung mga nagbagot si Brother Alfonso. Si Brother Alfonso, sa hirap yata, may sabi siya. Pero Jude. Kaya salamat po. Salamat sa mga manggagawa na yan. Alright, tapusin mo yung Bible. Sabat mo ng Book of Matthew chapter 24. Matthew chapter 24. Kanina umaga, ating pinag-usapan ang patungkol po sa rapture. Explain, expected. Ating pinag-usapan na ang rapture ay what? God's method of transporting the saints from the earth to the meeting place in the air with the Lord. At yes, it could happen any moment. Amen? Amen? Na ang Panginoon ay bababa mula sa langit. With a shout, with the voice of the archangel, and with the drum of God. Okay. And then, the dead in Christ shall rise first, and then, yung mga nabubuhay naman ay what? Aagawin. Arisin niyo siya? Aagawin upang salubungin ng Panginoon sa mga lapaap. At sa ganoong paraan ay sa Panginoon tayo magpakailan pa. Kaya nga, yes, the rapture ay what? Okay? Is imminent. It could happen any moment. Yes, it could happen any moment. Okay? At, yes, hindi mo kaganap. Sa talagang hindi mo inaasahan, naatok ka. Naroon ang tao sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Walang kalam-alam ng mundo ito. Sabi ng Bible, katulad ng panahon ni Noah, sila'y kumakain, umiinom, nag-aasawa at nagsisipag-asawa hanggang dumating ang baha. At ganun din ang kaarawan ng Panginoon. It could happen any moment. Okay? At sa tunay, ng ating pag-usapan, itong pag-usapan after the rapture. After the rapture, what? O alam ng Diyos ay lumalapit at humihiling Panginoon ng iyong atubay, ng kabulungan, kaalaman, humihiling Panginoon Diyos ng kapangyarihan upang aming deliver itong mahalagang paksa nito na nais mo, Panginoon, na lubos na alam ng iyong mga anak. Na ikaw po'y magbabalik na muli, at ito po'y magaganap, anumang oras mula ngayon, at higit sa mga panahon aming hindi inaasal. Kaya pala, pray na huwag mo sana kaming madatna na hindi nakapaghanda, at huwag mo sana kaming datna, Panginoon, na wala kaming ginagawa na para sa iyo. Bless your people, my Lord. Higit sa lahat, ang iyong abang lingkod, si Paul at Holy Spirit, sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Now, nabanggit ko sa inyo, that the most crowded day at the church is what?
will be what? After the rapture. Amen? Bakit? Sapagkat marami ang hahanapin ang kanilang mga kamag-anak. Okay? Siguro mga 1 month, every Sunday, puno ang mga churches. Bakit? Sapagkat sila po'y manghang-mangha. No? Hindi nila kaya ipaliwanag. No? Bakit? Itong milyon-milyon ito ay nangawala na lamang. Yes, after the rapture is the most crowded day at the church. Okay? Now, yes, kasi ngayong gabi ay ibig ko ibigay itong 3 things that will happen, no, after the rapture. At tatlong bagay ang magaganap, no, sapagkat after the rapture, immediately following the rapture will begin a 7 years period. Take note, ha? Immediately, o kaagad, no? Following the rapture ay mag-uumpisa itong 7-year period. Na tinatawag nating 7 years tribulation. And 3 things will happen during these 7 years. Number one, Matthew chapter 24, verse 21. Matthew 24 and verse 21. Nandiyan na po kayo? 24, 21. Alright, ready? Ready? Nandiyan kayo? Ready? Basa. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, nor ever shall be. Now, kailan ito maganap? Kailan maganap itong great tribulation? Kailan? Immediately following the rapture. Okay? Ay mag-uumpisa itong 7 taong ito ng Great Tribulation. Okay? Yes, this will begin on earth immediately following the rapture. Now, in Matthew 24, 13 to 20, ano po? So tonight, hindi natin po didiscuss itong 7 vials, 7 trumpets, itong 7 seals. No? Sa pagkat ito'y mahaba, siguro, after ng ating anniversary, tsaka natin pag-uusapan itong prophetic about yung 7 vials, 7 trumpet, 7 seals, at yung sigaw ng angel. Ang ating pag-uusapan ay itong ibabaw ng Matthew chapter 24. In Matthew 24 ay meron siya pinakita what's going to happen doon sa 7 taon ito ng Great Tribulation. Matthew 24, notice verse number 13. Matthew 24 and verse number 13. Okay. What's going to happen in Great Tribulation ayon sa Matthew 24. Verse number 13, pakilakas. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Number 1 is what? Okay, saints enduring unto the end to be saved. Okay? The saints enduring unto the end, sila lamang ang maliligtas. Okay? No, sino itong saints? Ito po yung mga naiwan, na hindi nakapakinig ng yes, meron pa rin maliligtas. Meron pa rin. No? Ito yung mga hindi nagkaroon ng pagkakataon, no, na maligtas. Okay? Alright. At meron sa verse number 13. Pakatakas ka ulit. 13. Okay. But he that shall endure unto the end shall be what? Nakatayo? Now, listen carefully. Now, ibibigay ko po itong ilang paksa dito na honestly, okay, hindi ako sigurado. Sapagkat dalawa ang tinatawag na paniniwala, okay, patungkol po sa salvation sa Great Tribulation. Okay? Ang iba ay by faith. Ang iba ay what? Okay, by faith plus works.
Are you listening? Considering na ang Holy Spirit ay wala na, hindi na tumatahan sa mananampalataya. Sa panahon ng what? Great Tribulation. Sa panahon natin ngayon, kapag naligtas ang Espiritu ng Diyos, iba, tumatahan. Nakikinig niyo sa akin? Amen? Amen? Pero, pagdating ng rapid, wala na ang Holy Spirit. Nakikinig niyo sa akin? Oh, okay. So, kaya, ang sabi ng marami, nasa gitna ako, salvation in the tribulation is not like salvation in the church age. Nasa church age tayo. Ito yung dispensation pa, the church. Follow me? Any reason? Sa panahon natin, di ba, Ephesians 1:13, matapos mong mapakinggan ng gospel, ang ibanghelyo ng iyong kaligtasan, mula nang ikaw ay manampalataya, ikaw ay na-seal ng Holy Spirit. And Romans 8:14, ang bawat pinapagdubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Amen? Yung sapagat nasa atin ang Holy Spirit, kasi nga po meron tayo assurance ng kaligtasan. Nakikinig ka sa akin? Ano man ang mga anak, we are saved. Bakit? Because we are what? Sealed ng okay. Di ba? Amen? Amen? Ngayon, sa Great Tribulation, kung may maligtas man, hindi sila sealed. Ayun, ang tanong ko, may assurance o wala? Ha? Okay? Bakit sa verse number, bakit sa ating talata, no? Okay? Ang salvation ay ang magtiis hanggang sa wakas. Hindi ba? Really? Oh, okay. And then, in the book of Luke 21, tingnan niyo pa rin. Anyway, ano man ang ating maging katwiran, no? Wala na tayo sa Great Tribulation. Are you listening? So, walang ganong argumento sa ating panahon. Okay? Ano, tingnan niyo, Luke 21. Luke 21. Luke 21. Okay, Luke 21. Alright, verse 19. Okay? Sa panahon ng Great Tribulation, verse 21:19, pakalabas, in your patience, possess ye what? Your soul. You see? Oh, okay. Oh, okay. Kaya nga, ano sabi ng iba? Sabi ng iba, ng pastor, salvation in the Great Tribulation is not like salvation in the church age. When a person gets saved sa ating panahon ito ngayon, they are eternally secure. Tama, di ba? Amen? Well, hindi na ang tulad. Okay? But saints in the tribulation are not. They must endure. At nakikinig niyo sa akin? They must endure unto the end of the tribulation. Okay? Matthew chapter 10, 22. Matthew 10, 22, nabibigyan ko kayo ng magkano kayo kung saan kayo mag-i-stand. Ako, okay, nasa gitna ako. At sabi ko, sapagkat, okay, wala na tayo sa panahon nila, no? Mag-usap natin, mag-usap ka na dito pala. Kaya nga talagang salamat sa Lord, no? Nagmamadali tayo sa ating solubining, amen? Ang ating work from Monday hanggang Saturday. Okay? We must work while we wait sa kanyang pagdating. Matthew 10:22. Ready? Basa. Ye shall be hated of all men for my name's sake. Ito yung mga naiiwan. Ito po yung mga maliligtas during the Great Tribulation. Kapabuotan, papatayin. Okay? Sapagat ayaw mag-worship sa Antichrist. Tama? Ayaw din tumanggap nung Mark na 666. Dahil dito, 22, ye shall be what? Ye shall be hated for of all men
Say, but he that endureth to the end shall be what? Tingnan niyo po. They must endure to the end. If they are not killed first. Talagang papatayin sila. Okay. Revelation chapter 2, verse number 10. Revelation 2, verse number 10. Kaya nga, anong magaganap sa panahon ng Great Tribulation? Ano magaganap? Number 1, saints enduring unto the end to be saved. Kailangan magtiis sila hanggang sa wakas. Alright, chapter 2, verse number 10. Revelation chapter 2 and number 10. Kaya nga, kita mo, kahit madalas ay isa o dalawa lang, o minsan kahit wala tayong visitor, may invitation pa rin tayo. Bakit? Sapagkat nag-aalala tayo, baka maiwan ka. Chapter 2, verse number 10. Ready? Pakalakas. Okay, sabi ng Lord, sa mga tribulation saints, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into the prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee what? A crown of life. Apa sih pinag-usapan? Tama ba ako? Iba ang kaligtasan sa panahon natin, iba ang kaligtasan sa panahon ng Great Tribulation. Magtiis hanggang sa mga pas. Ngayon, listen. Okay. Ang temptation ay matindi sa panahon ng tribulation. Sa mga maliligtas during Great Trib. Because the temptation will be to worship the Antichrist. Ang matinding temptation sa panahon ng Great Tribulation is what? Ang pagsamba sa Antikristo at ang pagtanggap ng tatak. The mark of the beast. Ano yung mark of the beast? 666. In order to keep from what? Starving to death. Sapagkat pag hindi natanggap ng tatak, nangyari, mamamatay sila ng gutom. Tama ba? Sapagkat ang pera nila, kahit sila mayaman, useless. Di ba naman? Bakit useless? Bakit useless ang pera? Anong dahilan? Kung wala kang tatak, kahit may pera ka, hindi ka makakabili. Amen? Amen? Hindi ka makakabili. Okay. And not only that, yung aking materials na ginagamit ngayon ay materials po ito 1998-99. Okay. Hindi pa ganong alam yung cashless. Ngayon, karamihan, walang dalang cash. Anong dala? Gcash, cash. Di ba? Gcash. Tsaka card. At unti-unti na talaga nangyayari yung biro-biro lamang na microchip sa palad. Sa Indonesia, sa Japan, sa China. Nakikita niyo sa akin? Kaya parang lang, ginagamit nila. Okay. Yes, saints. During the tribulation, talagang magtitiis sila hanggang sa wakas. Okay. Kaya nga, in order to keep from starving to death, talagang kailangan nilang tumanggap ng tatak. Magkakasakit ang kanilang anak, magkakasakit sila, hindi rin sila tatanggapin sa ospital kung wala silang Mark. Amen? Amen? Nakikinig kayo? Sa Watson, sa Mercury, hindi rin sila makakabili kahit pa generic. Ipamili siya? Amen? Kahit pa generic, kahit na mauubulan sila ng dugo, kailangan sila, hindi rin sila makakatanggap. Kaya matindi ang temptation. Amen? Ng lahat ng maiiwan at ng maligtas.
aking 1998, 99 na lesson na ibig ko rin i-share sa inyo. No? Paano sa mga naiiwan? Okay? Ano ang kanilang gagawin? What to do if you miss the rapture? No, listen nyo? What to do if you miss the rapture? Ito para sa doon sa left behind. Number one, sabi niya, pag naiwan ka ng rapture, nakikinig niya sa akin? Number one, tandaan mo, it's too late for regret. Ano sabi ko? Pag naiwan ka sa rapture, it's what? It's too late for regret. You are only your only hope is what? To survive to the end. Pag nag-iwan ka ng rapture, huli na para magsisika, mag-iiyak. Ang iyon lang pag-asa para makasurvive is what? Magtiis ka hanggang sa wakas. Amen? Pangalawa, don't believe to anything the media says. Ano pangalawa? Huwag kang maniniwala anuman ang sabihin ng media. Huwag mong kakalimutan, Matthew 24, verse 3 to 4, be not deceived. Amen? Huwag kang padaya. Alright? Sa pagkasisikabi ng Antikristo, gagamitin niya ang media na ipaliwanag kung saan napunta yung milyong nawala. So be not deceived. Okay? Be not deceived. Alright? Thirdly, ano number one? It's too late for regret. Your only hope is what? To survive unto the end. Pangalawa, don't believe to anything the media says. Sa mga mababasa mo, mapapakinggan mo, do not be not deceived. Pangatlo, refuse to take any mark. Alright? Okay, ano yung pangatlo? Refuse to take any mark. Natatanda ako, nung kay member pa ni Pastor Tan, nag-usap siya tungkol ito, Pastor, kung paano po kaya, talagang believer, nanampalataya siya sa Lord, naiwan siya. Kaya lang ay talagang tumanggap talaga sa Panginoon. Kaya lang, hindi siya makati sapagkat meron sakit yung kanyang anak, kailangan niyang makabili ng gamot. Pero sick na siya. Paano kung alang-alang sa kanyang anak ay magtanggapin niya yung tatak? Paano kung alang-alang sa kanyang anak, talaga sick siya? Tanggapin niya yung tatak, magpatatak siya. Now, yung binigay ko ang kaligtasan sa panahon nito, iba sa salvation, iba ang salvation during the Great Tribulation. Okay? Alright. Yung mark is what? Mark of the beast. Tatak, Satanas. Amen? Tayo na yung saved, ay mayroong mark. Ano ating mark? We are sealed by what? The Holy Spirit. Amen? Amen? At ang saving ng Holy Spirit ay nagpapahiwatig ng what? Ownership. That we belongs to God. Yung mark na 666 ay nagpapahiwatig ng what? They belong to Satan. In Revelation chapter 14, 9 to 12, hindi po sa ng Bible. Revelation 14, 9 to 12. Revelation 14, 9 to 12. Verse number 9. Alright, nandiyan na kayo? Revelation 14, 9 to 12. And the third angel
followed them, saying with a loud voice, if any man worship the beast, the Antichrist, and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of God, the wrath of God, which poured out without mixture into the cup of his indignation, and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, whosoever will receive the mark of his name. Nakita mo? Okay yun. Pwede mo bang sabihin lang siya tuman ka sa Lord, pero kung nagpalatak siya, wala na. Amen? Considering na ang ating binabasa ay iba yung kaligtasan ngayon, iba yung kaligtasan sa panahon ng tribulation. Yes, ang Panginoon si Kristo pa rin. Siya pa rin ang Savior. Amen siya? Amen? Pero sa pag wala ng Holy Spirit, magtitisip talaga. Okay. Kaya nga, refuse to take any mark. Pang-apat, okay? What to do if you miss the rapture? Anong gagawin mo kapag hindi ka na kasama sa rapture? Kapag naiwan ka, maliwanag naiwan ka, bakit hindi ka talaga totoong saved? Amen? Kaya natin mo, lagi natin panawagan, be sure you are real. Totoo ka ba? Ligtas ka nga ba talaga? Alright, ika-apat. Go into hiding. No, sa aking mark, go into hiding. Nilagyan ko ng malaking question mark. Go into hiding. Magtago ka. Now, anong sabi ko kanina? Itong binabasa kong lesson ito ay lesson ko ito 1998-99. Go into hiding. Bakit meron akong question mark? Okay. 1999, hindi pa uso yung drone. Hindi pa uso yung mga thermal scope at thermal, camera. Ngayon, pinanonood ko yung gera sa Ukraine, yung labanan ng Russia at saka ng Ukraine, kahit nakatago sila sa gubat, binabasa ng thermal yung init ng katawan nila. Wala silang pagtaguan. Nakita mo ka na, di ba yun? Nasa gitna ng gubat, kita sila ng drone, binabanatan sila. Iba namin, nakadapa yung mga Palestinian, yung mga Hamas, nakadapa, pero paglipad ng drone ng Israel, wala silang pagtaguan, pinapatakas sila ng missile. Go into hiding. Parang mahirap. Siguro kung silalim sila ng lupa. Pero yung leader mismo ng Hamas, no, nasa 3 building ang lalim niya, alam ng Israel naroon siya, pinatakan siya nung bomba. Durog siya doon sa ilalim, walang pagtaguan. So go into hiding. In Luke 21, tinan niyo po, ilang bilin ng Panginoon. No? Okay. And accordingly, no, sa panahon ng Great Tribulation ay magkakaroon ng matinding pag-uusig sa mga Israelita. Kasi sila po'y tatakas doon sa Mount of Petras. Okay. Luke 21. Luke 21. Ito yung bilin ng Panginoon sa mga saints during the Great Tribulation. Luke 21. Alright. 20-21, ready? Oh, yes. And when you shall see Jerusalem compassed with armies, then know that the desolation
thereof is nigh. Then let them which are in Judea, what? Flee to the mountains. For what? To hide, di ba? Then, and let them which are in the midst of it, what? Depart out, and let not them that are in the countries enter thereinto. For this be the days of God, vengeance, that all things which are written may be what? May be fulfilled. Kaya nga sa 30, kawa-awa yung may mga alagang baby. Kawa-awa yung sila yung merong mga kalong-kalong na baby ng pasusuhin. Notice verse 23. Kaya nga, but woe unto them that are what? With child, and to them that give suck in those days, for there shall be great distress in the land, and wrath upon these people. Kita niyo? Kaya nga, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Amen? Nahirap na sa Great Tribulation. Kaya nga, anong mangyayari sa loob ng 7 taong ito ng tribulation? Yes, saints, enduring unto the end to be saved. Secondly, the abomination of desolation standing in the temple. What's verse 15? Matthew 24 and verse 15. Matthew 24 and verse 13. Ito yung mga ganap, no? According to Matthew 24, no? Pag-uumpisa ng Great Tribulation. Okay. 24:15. Ready? Ito na po. Oh. When you therefore shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet standing in the holy place, whoso readeth, let him understand. Alright? Okay. Now, don't forget, no? Yung templo ni Solomon ay nagiba, napatag. Amen? At ang ambisyon ng Israel mula noon until now ay muling itayo yung templo ni Solomon. Napag-aaral natin na sino? Ang problema is what? Anong problema? Ba't di mo itayo? Accordingly, lahat ng materials para itayo yung templo, meron na sila. Amen? Ultimo, yung tinatawag na red heifer na baka nakapag-produce ng Israel. Meron silang baka, nakakaibang klase ang kulay. Meron silang materials. Hindi ba, during the time of Solomon, nung itayo yung templo, kakaiba? Walang pokpok na naganap. Amen? Wala. Okay? Oh, anong problema? Yung mosque, yung Dome of the Rock ng Muslim, nakatayo mismo sa templo, sa lugar ng templo. No? Alright? And then marami niniwala, kaya sa paniniwala, na yung templo ni Solomon ay doon din mismo inihandog ni Abraham si Isaac. Kaya talagang importante yung lugar na yun ng templo. Doon yung lugar na inihandog si Isaac, doon din tinala yung templo ni Solomon. Kasi doon nakatayo yung Dome of the Rock. Okay? But then, Christian, accordingly, naniniwala ako, yung Antikristo, pahihintulutan sila na itayo yung templo sa lugar na yun. Naginig sa akin? And the Bible says, no, mahuhulihin ng Antikristo yung puso ng Hudyo at mapapaniwala ng Antikristo ang Hudyo na siya yung Mesaya. Amen kasi? At pahihintulutan sila na maghandog na muli. But, sa ating binabasa ng kapatid, no, verse 15, when you therefore shall see what? The abomination of desolation. Ano ito? Ano ito? Ito po yung matutuklasan ng Hudyo na yung Antikristo ito na akala na yung Messiah, ito pala yung Antichrist. Amen. Nakikinig ka sa akin? Ano yung abomination of desolation? Ito po yung kapatid. Napakita ko. Okay. Guhin niyo po yung abomination of desolation. Naguhin niyo ba yan? Naguhin niyo po yan? Nandiyan kayo?
and verse number 4. Na pahihintuin ng Antikristo yung paghahandog ng Hudyo doon sa templo at ipoproklama niya that He is the God. Na siya ang kailangan nilang saluhin. Tingnan po, 2 Thessalonians chapter 2 and verse number 4. Alright, nandiyan na po kayo? Nandiyan na po kayo? Okay. Ready? 3 to 4. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come falling away first, the rapture, and that man of sin be revealed, the son of perdition. Ito po yan? Alright. Number 4, pakalakas. Who opposeth and exalted himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God, seated in the temple of God, showing himself that he is what? Alright. The Antichrist taking a place in God's revealed temple in Jerusalem and saying to the world that he is what? God and must be worshipped as what? Okay. Ito yung abomination of desolation. Kaya sa loob ng 7 taon ng Great Trip, number 1, lahat ng saints ay magtitiis hanggang sa wakas para maligtas. Pangalawa, ang Antikristo ay tatayo mismo doon sa templo sa Israel at ipoproklama niya na siya ay Diyos na narasabihin. Okay? And of course, hindi siya tatanggapin ng mga Hudyo. Nakikinig niyo sa atin? Hindi siya tatanggapin. Okay? Dito, marirealize ng Hudyo. Okay? Na yung Jesus na ipinako nila na hindi na tinanggap, siya nga ang Misaya. Right. At ito ngayon na nasa templo ito ay walang iba kundi one lakas, the Antichrist. Okay? So number 3 na magaganap during Great Trib is what? Jews fleeing from Judea. Alright? Okay. Ito na po yan. Na Israel ay papalibutan ng lahat ng kaaway. No? Alright? Okay? There will be a worldwide persecution of Israel. Okay? Magkakaroon ba? Okay. Alright. Ito po yung katulad ng panahon ni Hitler na 10 milyong Hudyo. Hindi ba? Pinatay. At huwag yung kalimutan, okay? Ang Arab country, ang Hamas, Hezbollah, Palestinian, ang talagang kanila pong layo is what? The total annihilation ng Hudyo sa buong mundo. Are you with me? Amen? Kahapon nabalitaan niyo ba yun? Na yung Columbian University ay tumatanggap ng $400 million sa gobyerno ng Amerika. Nabalitaan niyo ba yun? Nabalitaan niyo ba yun? Kahapon, kinat yun ni President Trump. Sapagkat yung Columbian University ay matindi ang galit sa Israel. Okay? Talaga sila po gumagawa ng paraan to proclaim yung anti-Semitism. Matindi po yan. Okay? Remember yung October 7, di ba? Binalak ng Hamas na makapasok sa Israel at talagang mapatay silang lahat. Napigilan pa, pero itong panahon ng Great Trib, mas matindi ito. Okay? Yes, there will be a worldwide persecution of Israel. No? Okay, don't forget, tandaan niyo po, according to verse 21 to 22, it is Satan's desire to annihilate the nation Israel. Ito talaga ang pakay ni Satanas. Okay, malipol niya ang bansang Israel. Bakit? Sapagkat alam niya, ang nation Israel is what? Ito ay people of God. Amen. Okay? Alright, tingin po. Prophetically, tingin mo na, Psalms 83 verse number 4. Ito yung prophecy na magaganap sa panahon ng Great Tribulation.
Alright, Psalms 83, verse number 4. Sabay-sabay tayo, ha? Nakatayo na po? Okay. Sige. Basahin mo muna sa King James, tsaka muna na babasahin sa Tagalog. Nasa screen mo, nasa screen, ha? 83, 4. Alright. Nandiyan na kayo? Ready? 83 po, ready? Basa. Prophetic to. Pero kita yung naganap nung panahon ni Hitler. Amen? At gayon, uti-uti nagaganap. Na talaga ang pakay ng Muslim countries ba, total annihilation. Lipulin ang lahing Hudyo. O Tagalog. At kanilang sinabi, kayo'y parito at ating silang ihiwalay sa pagkabansa. Burahin sila sa mapa. Yan ang pakay din ng Iran. Upang ang pangalan Israel ay huwag nang maalaala pa. Pwede yan. Pero naganap at talagang uti-uti pang naganap. Okay, and notice 21 to 22 ng Matthew. 24, 21, nabasa natin ito. Pakalas, 22. And except those days should be shortened, there should be no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be what? Okay, kita mo? Kung hindi paiiksi ng Diyos ang araw, malilipol ang lahing Hudyo. Okay? Before the devil can destroy all of the Jews, dalang buhay, darating siya. Okay? Ika-4, verse 23 to 24. Nandiyan kayo? 23 to 24, tayo po lahat. Then, if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. For there shall arise what? False Christ, false prophets, and shall show great signs and wonders, in so much that if there were possible, they shall deceive even what? The very elect. Ika-4 na magaganap sa panahon ng Great Tribulation, false Christ and false prophet showing signs and wonders. Okay? Mga nagpapanggap na sila yung Messiah. No? Na ang Kristo daw nasa disyerto, ang Kristo raw ay nasa secret chamber. Okay? Accordingly, ito po'y pandarayang gagawin nila sa kanilang layunin na yung mga nagtatagong Hudyo, nakikinig kayo, ay lumabas para mapatay nila. Kaya sabi ng Bible, huwag kayong maniwala. Huwag kayong maniwala. Alright, the verse 28. Ano yung nabas nyo kanina? Maliban, paiksiin ng Diyos ang araw, walang lamang maliligtas. Elizabeth, walang matitirang buhay. Notice 28. Pakalakas. Pakalakas nga, 28. For wheresoever the carcass is, there will the angels be gathered. Kung nasaan ang mga bangkay, naroon ang mga agila. Okay, ano ibig sabihin ito? Okay, ang paliwanag ay nasa Revelation 19, 17 to 18. Revelation chapter 19, 17 to 18. Ito naman po yung ibubunga ng Battle of Armageddon. Revelation 19 or what? World War III. Okay, Revelation chapter 19, 17 to 18. Nandiyan na po kayo? 19, 17 to 18. Alright, ready? Tayo na. And I saw an angel standing in the sun, and he cried with a loud voice, saying,
to all the fowls that fly in the midst of heaven, come and gather yourselves together unto the supper of the great God, that you may eat what? The flesh of kings, and flesh of captains, and flesh of mighty men, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, both free and bond, both small and great. Ito mo? Narinig ko ba yan? Sa dami ng patay, wala na mapag-libingan. Kaya, ano nangyari sa mga baka? Nagpapakabusog yung mga buwitre at saka mga agila. Narito, upang kayo makakain ng laman ng mga hari. Kaya nga, number 5, eagles or vultures eating what? Carcasses. Kaya nga, yes, ito yung magaganap, no? Sa panahon ng Great Tribulation, sa loob ng 7 taon na ito. Now, take a vision po. Maganda sanang isipin na sa tindi ng hirap ng tao sa panahon yun, no? At milyon-milyon pang nawala, at yung milyon-milyon pang nawala yun, kabilang dito, sino? Yung mga kumakatok sa pinto nila. Yung mga Bible baptist na yan, ang mimigay ng truck at nag-iipad sa mga Bible study. Nakikinig niyo sa akin? Maganda sa nang isipin na doon ay magigising sila sa kantuhan at hahanapin kayo, pero wala na kayo at baka tsaka nila, ma-realize na kailangan talagang magsisi ako at tanggapin ko. Maganda sana kung gano'n na mangyayari. Okay? But the Bible says, hindi ganoon. Yes, meron maliligtas. Okay? Yung hindi nagkaroon pagkakataon. Huh? Alright? Okay, you see? But mostly, ito mangyayari. Tingnan niyo po, Revelation chapter 9 and verse number 20. Karamihan pa rin talaga ay hindi pa rin mananampalataya. Lalo't higit, yung pong mga nagkaroon na ng pagkakataong maligtas, pero nireject pa rin ng Panginoon. Revelation chapter 9 and verse 20. Revelation 9:20. 9:20, nandiyan po kayo? Alright, ready? Basa. And the rest of the men which were not killed by this plague, yet repented not of the works of their hands, and that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which neither can see nor hear nor walk. Neither repented they of their what? None of their what? Nakita nyo? Napasin nyo? Hindi dindiretso yung salitang mga estatwa at saka imahen. Hindi binanggit. Ang binanggit na lamang talaga is what? Okay. That they should not worship devils. Napasin po? Ano sabihin? Klaro na, no? Given na itong, na ang pagsamba sa idols ay pagsamba sa demonyo. Nakita nyo? Hindi sila nagsisituloy pa rin sila. Isa pa, chapter 16:20. Tingin po, 16:20. Ito po yung naganap na yung pinakamalakas na lindol sa buong mundo. Yung big one. Nabasa natin, di ba? Amen? Na mapapalag ang maraming bundok, mawawala. Alam mo na? Amen? May mga isla na hindi na makikita, lulubog na. Iba, amen? Yung holy city, bansa, mahahati sa dalawang bahagi, sa lakas ng lindol. Ito yung big one na pinakahihintay-hintay ng media na magaganap pala sa panahon ng Great Tribulation. Hindi po. Chapter 16 and verse 20. Okay.
Alright, nandiyan na kayo? Notice verse 18. Verse 18. Sabay-sabay. And there were voices, and thunders, and lightnings, and there was a great earthquake. Gaano kalakas yung lindol? Gaano kalakas ang lindol? Such as was not since men were upon the earth. So mighty an earthquake and so great. Maliwanag ba? Anong tawag dito ng media? Sa ganito lindol? The big one. Totoo yung big one. Pero hindi sa panahon natin maganap. Tapos inyo, walang katulad yung lindol na hindi pa naganap mula sa kasaysayan ng tao hanggang sa panahon ito. Hindi pa naganap. Pero magaganap ito sa panahon ng Great Tribulation. Napakalakas. Okay? Atin nyo, verse number 19, ang magaganap sa lindol nito na napakalakas. Walang katulad. Okay. And the great city was divided into what? Continue po. Yung bansang Israel, okay. Now, the word great city, iba sa holy city. Okay, hindi ko alam kung itong great city, ito yata yung pinakang headquarters ng Antichrist. Possible, Europe. Yung lugar ng Vatican. And the great city was divided into what? Three parts sa lakas ng lindol, nahati sa tatlong bahagi yung isang malaking bansa o syudad. The Great Babylon came in remembrance before God to give unto her the cup of the wine of the fierceness of his wrath. Akalabas, and every island what? Maraming pulo na wala sa mapa. At mga bundok ay what? Mga bundok na patag ang mga bundok sa lakas ng lindol. Number 21. Okay? And there fell upon men a great hail out of heaven. Sa lakas ng lindol, may mga nagbagsakan pang malalaking bato na galing sa langit. Sa lakas ng lindol, pati yung kalamitan. Nakita niyo po, nayanig. At nagbaksakan yung malaking bato out of heaven, every stone, kalaking bato. The weight of a talent, and men, what? Nagsisiba ang tao? Nariinas ba nilang mali sila? At tama tayong nawawala? And men, what? And men blaspheme God because of the plague of the hail, for the plague thereof was exceeding great. You see? Hindi pa rin sila nagsisi. Amen? Kaya talagang ito yung pagkakataon para maligtas ang tao. Mahirap na sa panahon ng Great Tribulation. Kaya nga, tatlong bagay ang magaganap. The Great Tribulation, and secondly, the judgment seat of Christ. The judgment seat of Christ. Bibilisan ko na lang ito. Now, kailan magaganap ang Great Tribulation? Kailan magaganap? Pag tinanong ka, kailan ka? Yes, immediately Immediately following the rapture, mag-uumpisa na yung Great Tribulation. Ilang taon? 7. Okay? Alright. Yung natitirang kalahati, sa Bible, binasa mo yan, makita mo hinati yun eh. Meron 3.5. Yung 3.5, ang natitirang ang pinakamatindi na yun. Na halos maubos ang tao, ha? Okay. Alright. Okay. You see? So, nagaganap sa lupa, yung Great Tribulation, and then, habang nagaganap naman, anong pagkasabay nun? Ito yun. The judgment seat of Christ. Or what? The Bema judgment. Okay? Now, take note, please, ano po? Now, kailan ito magaganap? Immediately after the rapture. Kailan magaganap ang judgment seat of Christ? Immediately after the rapture. Revelation 22 and verse number 12.
Revelation 22 and verse number 12. Ha? Alright, nandiyan na kayo? O, sabay-sabay. Ready? Alright. And behold, I come quickly. Ito yung rapture, ha? I come quickly. Alright, and my reward is with me to give every man. Sino every man? The Christian, the saints, the believers. Okay? According as usual, work shall be. Okay, sa Tagalog, narito ako'y madaling umaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan o gantim reward ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Kaya yes, immediately after the rapture, magaganap itong Bema judgment na ito. Alright? Alright, now let me, it is a judgment that determines your reward. Okay, ito po hindi salvation, ha? Okay, ang Bema judgment o yung judgment silver is just for God's people. Para kanino ito? For God's people, sa Christian. Okay, take a look at once you are saved forever. Nakikinig kayo? Ang ligtas ay ligtas magpakailanpaman. Ganun pa man, God wants you to live for God, for Him. And God wants you to work for Him. Gusto niya, inasip ka, ganun gusto niyang maglingkod ka sa Kanya. Efeso 2, talatang 10. Tignan niyo po. Efeso 2, talatang 10. Gusto niya, ligtas ka, gusto niya, mamuhay ka para sa Kanya, gusto niya, gumawa ka rin para sa Kanya. Sapagat gusto niya gantimpalaan ka sa iyong ginagawa para sa Kanya. Efeso 2:10, tignan niyo po. Ito po'y kasama ito sa Kanyang plano sa buhay mo. Matapos kang maligtas, ano ang Kanyang plano? Natalatang 10, pakilakas. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto what? Unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Maliwanag ba? Gusto niya mag-serve ka sa Kanya. Sa pag-gusto niya, gantimpala ang Kanya. God wants to reward you for your works. Isa pang talata, Colossians 3. Tingin mo. Colossians 3, 22 hanggang 25. hanggang 25. Sabay-sabay tayo. Andiyan kayo. Bukas ang Bible, ha? Ready? Basa. And whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord and not unto men. Kita mo? Knowing that of the Lord ye shall receive what? The reward of the inheritance. For ye serve the Lord Christ. Ngayon, kailan yung reward? Kailan magaganap yung rewarding? Kailan? Kailan magaganap? During what? Kailan magaganap? Sa Bema judgment. Sa judgment seat of Christ. Kaya nga, sa outing ko, mabilis lang, the fact of it, Romans 14:12, every one of us shall give account of himself. Pangalawa, ano ang purpose ng Bema judgment? For rewarding. For rewarding. Maliwanag ba? Okay. Okay. The procedure ng rewarding. Okay? Ano yung procedure? 1 Corinthians 3:10
to 11. Anong procedure? Anong paraan ng rewarding? Tingnan po. Sino yung bibigyan ng gantimpala? Unang Corinto 3, 10 to 12. Basahin natin po. Ito tapos na ako. 3, 10 to 12. The procedure ng beam adjustment. 1 Corinthians 3 and number 10. According to the grace of God, which given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builded but that every man take it how he builded thereupon. Number 11. For other foundation can no man lay than that is laid, this one. Okay. Anong procedure o pamamaraan? Okay. Ang gantimpala ay sa iyo, no? Kapag yung ginagawa mo alang-alang sa Panginoon, hindi sa tao. Yung ating binasa kayo, di ba? Naliwanag ba? Kaya mahalaga yung motibo, bakit mo ginagawa yan. Nakikinig kayo? Nakikinig kayo? Laging anong motibo mo, bakit mo ginagawa yan? Ano ang tamang motibo kapag naglilingkod tayo? Para kanino? Para kay Kristo, hindi para sa tao. Emily siya? Be sure na ang pundasyon mo iba, si Christ. Si Christ. Okay. Now, the time. Pangulit, the time. Kailan kailan magaganap yung beam adjustment? Kailan? Immediately after the rapture. Amen, Christian? Amen? So sa lupa, ano nagaganap sa lupa? Great tribulation. Tayo naman, nakaharap sa beam adjustment. Bago pumasok ang langit, judgment seat muna. Amen, Kisha? Amen? Judgment seat muna. Kaya nga, be ready. Amen? Be ready. Maging handa tayo sa ating Panginoon. Watch. Amen? Amen kayo, watch. Ano yung pangalawa? But we must work while we watch. Okay? Minsan binigay ko sa inyong taulagay, ano yung pangunahing ipagsusulit natin? Maliwanag, soul, hindi ba? Amen? Amen isa? Yung soul. Ano yung pangalawa? Number 1, the source of pain. Number 2 is what? Dalawa na. Number 1 is what? Soul. Ano yung pangalawa? Bakit soul? Kasi yung pinakamalapit sa kanyang puso. Ano yung pangalawang malapit? Ngayon, ano yung pangalawang pinakamalapit sa puso niya? Ephesians 5:25. Ano, sige. Ano yun? The church. Di ba alam yun? Una, soul. Ano yung pangalawa? The church. The New Testament church. Your church. Tama ba ako? Tama. Husband, love everyone. Even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Amen? Ako, to be honest, kaya ako tuwing tatay ako rito, kasi ako talagang, ano man naramdaman mo, talagang bigay ako. Para sa Lord. Amen? Amen? Yung anniversary natin, minsan, honestly, nagdadete pa akong magtipid, kaya mo. Doon sa gawain niya, ba't titipid rin? Eh, kung willing naman magbigay mga tao, ba't kami titipid rin? Nagsusugli ka naman. Amen, isa? Magtatatlong punta ka, tsaka pa tayo magtitipid. Maliwanag ba? Marunong naman siya magbalik. Tsaka gawain naman niya ito eh. Amen, isa? Gawain naman niya yun eh. Kaya ginagawa pero okay, kaya nga, members, supportahan niyo yung ating anniversary. Amen? Amen? Church ng Diyos yan. Ang pagsuporta mo dyan, at pagmamalasakit mo dyan, pagsuporta mo at pagmamalasakit mo sa gawain ng Panginoon. Kanya yan. Amen? Hindi kalubihan niya. Kanya
Ha? Okay, tayo dito kayo lahat.